Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ito na naman tayo sa ating amulet flexing video sa buwan ng May 2024. So mga migs, may mga bago tayo na ngayon. Tanso na palad kick. So explain natin yan mamaya. Meron tayong mga king leklay. Itong nasa baba, mga Thai ito lahat, Thailand. Itong nasa taas, so yan yung mga Malaysian natin. So unahin natin yung Thai na rainbow. So yan, napakaganda na pagka-rainbow niya. Actually, meron itong mas maganda pa, pero kinuha na nung taga Surigao. Priority natin yon kasi suki na eh. So priority sa kanya yung mas maganda. Pero ito maganda din naman. Yan Tsaka ang nagkaibahan lang is ito square. Yung taga Surigao, kinuha niya is yung oblong yon, yung At saka ito, yan, klaro-klaro yung mukha mata, ilong, haba ng baba, si Babalo yata to, charot. Yan mga migs. Ang ganda-ganda ng pagka-rainbow niya. So, kitang-kita naman, close up natin. Yan. Ay, hindi pala. Yung yung mukha niya parang si Goblin, yung kalaban ni Spider-Man. Yan Ito yung bunganga niya, yung baba niya, mata, dalawang mata sa taas, ilong. Parang parang witch, parang hukluban. Hindi naman masama to kasi yan eh. Hindi naman hukluban na masama. Siguro itsura lang. Kasi nag-best nito Buddhist eh. Tsaka next natin yung black. Yan, king leklay na black. Pure black yan kahit buksan pa natin. Kapag dating dyan, kung kunin nyo, pwede nyo buksan. Yan, black na black Tsaka meron din tayo ito, black din, mas malaki ng konti. So may differential lang sa price nito yung mas malaki medyo mas mahal ng konti lang naman. Yan, ito palad kick. Ito yung panghalina. Tsaka meron pang sakyan to. So meron pa mga holy geometry yung nakasulat. So vintage ito Kaya nga medyo kumupas na kasi vintage ito. Ang year niya is ito. Ginawa siya noong 1974. Ang nag-bless naman si Luang Por Tim. I-correct yun lang yung pronunciation ko So 1974 niya na-bless, tapos on the following year namatay siya. Wat Lahan Temple. Tapos isang kilalang monk din ang nagbinyag nito, nagkonsagra nung nabubuhay pa siya. Kasi matagal na ito vintage. So meron tayong tatlo na ganito, mga vintage, pero hindi ko bibenta lahat. Yung isa, syempre sa akin, yun, collection natin yun. Kasi isang kilalang monk na magaling sa mga amulet nung nabubuhay pa. So ito yung mga pamana niya na iniwan niya. Yan, so palad kick. Ito, meron itong dasal na direkta na sa kanyang pakain. So hindi ka na dadaan sa yung patungkol para kay Buddha. So ibig sabihin nun, pwede mo siyang dalhin kahit saan. So kahit nagsisex, pwede siyang isuot kasi direkta na yung dasal niya direkta na sa kanya. Rekta na sa yung dasal na yun, meron yung pangliwas sa mga masasamang pangyayari sa buhay, at saka meron din yung panghalina sa opposite sex. So sa mga hindi nakakaintindi, hindi po ito direkta na lumay o gayuma na kukontrolin mo yung utak ng isang babae o isang lalaki. So ito po ay para lang attractive ka sa kanya, tapos ikaw nang bahalang dumiskarte. Ganyan lang. At saka ayon din sa may nakakatawa pa nga yung explanation ng supplier ko dito. Sabi niya, kung malandi yung babae at mahilig sa titi, mas madali mo siyang makukuha dito. Yung mga conservative daw at mga madasalin, mahirap daw. Pero challenging. So kayo nang bahala. Pero ito lang ito yung advice ko bilang isang tao na may takot sa Diyos. Kung may mga asawa na kayo at may mga girlfriend na kayo, huwag niyo na itong gamitin. Gawin niyo lang collection. Pero kung kayo pa naman ay binata pa at gusto nyong
i-enjoy yung buhay, basta siguraduhin nyo lang na hindi kayo makakasakit or makakaperwisyo ng ibang tao. So, be responsible pa rin sa inyong mga gawain. Ganun lang. Kasi hindi lang naman sa panggagayuma ito nagagamit eh. Nagagamit din ito sa panghalina ng mga tao. Kung meron kang negosyo, ganun, pwede naman. Basta wag nyo lang pasobrahan. Baka gawin yung kabit yung mga customer nyo. Mahirap yun. Tsaka pwede ito nagagamit sa mga taguliwas, sa masamang pangyayari. Kaya nga mga yung mga sugarol, yung mga mahilig sa nightlife, ito yung mga amulet nila. So, mga mix, kayo nang bahala. At meron tayong Aikai. Itong Aikai na ito, hindi ito pang ano. Wala itong pendant. Kasi may problema ako dun sa pendant eh. Lalong na sa mga pawisin na tao, madali siyang mag-fade. So, kumuha na lang ako ng ganito, yung pang worship. So, ito yung nilalagay sa altar. Ito yung sa mga tao na niwala lang sa ibang belief ha. Sa mga purong Kristiyano, dito pwede. At dumako tayo doon sa Malaysian Leklay. Ang Malaysian Leklay natin is ito yung sinasabi ko sa inyo na walang dasal, natural energy lang. So, ito yun sa paniniwala ng mga Malay, mga tao doon sa Malaysian. Iba ito sa paniniwala ng mga Thailand. Kasi yung mga bobo dyan, satsat ng satsat, peke yan, scam yan kasi galing yan sa Malaysia. Bobo ka pala eh. Kaya nga tinatawag ng Malaysian Leklay kasi galing sa Malaysia. Ito yung Leklay base sa paniniwala nila. Kaya wag mong ikumpara sa Thailand. Gumamit ka ng utak. So ito. Ito may pagka yellowish sa sa personal pero dito hindi siya masyadong klaro sa sa camera ko. Pero dito sa banda dito, so rainbow siya. So multicolor to, may pagka-rainbow din. Ito naman is yan. Green, red, black. So magaling ito sa business. Protection na rin. Sa likod, wala itong likod kasi manipis to eh. Yan. So parang may mukha din Yan. Parang iguana. Mata, ilong, bibig. Ito pala, itong una. Ito yon ang magagamit natin sa, yan. Pwede ito sa treasure hunting. Kasi may pagka-yellowish. Yan. Protection din ito, syempre. Lahat naman ng Leklay protection. Spiritual protection. May pagka-rainbow din. So, pwede magamit sa negosyo. Yan. May mukha dito. Nakayuko. Parang babae. Next is yan. Rainbow dito sa baba, may pagka-purple doon sa taas. So, considered na rin as multicolor. So, ilalagay ko na lang sa description at saka sa link kung ano yung ibig sabihin ng bawat color. Kung ano yung, bertod ng bawat color ng Leklay. Ilalagay ko na lang dyan sa comment section, at saka sa description. Sa mga nagtatanong, yung sa mga hindi pa nakakaalam. Kasi ang Malaysian Leklay, iba po siya. Bumabase siya sa kanyang kulay. Para siyang kristal. Yan. So next, proceed tayo sa ito. May pagka-yellow. Maganda ito sa mga treasure hunter. At sa mga negosyante. Yan. May pagka-purple din, So, nag-enhance ng third eye chakra. Tsaka hanggang likod yung magandang kulay, rainbow sa likod. May counting rainbow. So, sulit na sulit to. All around na. Negosyo, pang-akit ng tao, kabuhayan, ganun. Ito naman ay counting rainbow lang dito sa gitna. Tapos, purple na yung nakapalibot sa kanya. So, mostly ito is for intuition, di kaya enhancement ng third eye chakra. Pero nagagamit din ito for protection at saka for business. So, kayo nang bahala. Pero majority ng ng ability niya is for third eye chakra talaga. Ito rin. Purple din ito eh. Ito. So, more on third eye chakra tayo ngayon na kulay
At saka merong konting gold dito. So magagamit siya for business at saka treasure hunting. Sa mga nag-iipon ng pera, yan, pwede, pwede. Ito sa likod, ay, ito, maganda pala sa likod. May pagka-red pala, at saka, ano, reflective. So may sumbalik ito. So dapat iba yung presyo nito. At ito ding isa mga migs, napakagandang rainbow nito. Oh. Yan, klarong-klaro. Ito. Iba lang yung presyo natin dito kasi magandang rainbow eh. All around na to. Tsaka syempre yung spiritual protection solid na. Ito naman rainbow. Ayan, sa personal haltang halata siya yung pagka-rainbow. Sa likod tingnan natin. Sa likod wala na ano na. Ah, buhay pa oh, ayan oh. Nagpapawis. Yan, humihinga. Yan. So, mga migs, pili lang kayo. Meron tayong palad kick, meron tayong aikai. Na palad kick na tanso, tatlo ito pero dalawa lang yung available. Yung isa sa akin. Personal collection ko na yon. So, mga migs, message lang kayo kung meron kayong nagustuhan dito. At saka sa mga subscribers ko dyan, kung pwede sana, kung maaari lang, i-share nyo naman ito sa mga kaibigan natin, sa mga migs natin na sa tingin nyo, naniniwala sa pang-spiritual na mundo. Huwag nyo lang ipilit doon sa mga, ano talaga, sarado yung isip, lalo na sa mga relihiyoso. So, hindi natin sila mapipilit. Respetuhin natin sila. At sana, respetuhin din nila tayo. Kung hindi sila marunong rumispeto sa paniniwala ng iba, ibig sabihin, may problema sa paniniwala nila. So ito, marirecommend ko to. Ang ganda, ang bigat din, no? Tsaka malaki din siya. Ganda, mabigat. So, mga migs, kita-kits na lang until next topic. Thank you.